halos 2 dekada nang nangangalaga sa kalikasan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatibo, halos lahat na nga ng paraan para tiyaking maayos at maganda ang kapaligiran ay nagawa na ng butihing pastor. Kamakailan lang, ang pagtatanim naman ng mga puno sa bulubundukin ng Sierra Madre ang pinangunahan ni Pastor Apollo. Alamin ang iba pang detalye ng balita mula kay Paul Montibon. Ang Sierra Madre na tinaguriang Mother of Mountains ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Mula Cagayan hanggang Quezon, ang kabundukang ito ay mayaman sa kalikasan at tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Dahil dito, ito ay naging popular na destinasyon para sa mga turista na nagsasagawa ng mga aktibidad tulad ng pag-akyat sa bundok, paglangoy sa mga talon at pagbisita sa mga katutubong pamayanan. Pero kagaya sa ibang mga lugar, ang Sierra Madre ay nakakaranas rin ng pagkasira ng kagubatan. Dahil sa mga pagtutroso, iligal na pagbimina, mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng mga kalamidad. Sa mas pinalawak na programa sa pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran, sa panguna ng Sunshine Philippines Movement na inisyatiba ni Pastor Apollo C. Kibuloy, dito sa Sierra Madre nagtungo ang mga volunteers ng SPM at KOJC members at iba pang mga pribadong sektor para magtanim ng punong kahoy at para maipanumbalik ang ganda ng bulubundukin ng Sierra Madre sa ilalim ng 1-3. Salamat tayo sa ating buting pastor na siya ay talagang nakita niya ang malaking bagay na magkakaroon tayo ng pagtatanim ng mga iba't ibang mga puno para tulungan natin ang ating kalikasan. Hindi lang niya ginawa ito dahil tumakbo siya bilang senador. Ito ay talagang advokasya na ng ating buting pastor. Para sa mga kalahok, hindi nila maipaliwanag ang saya at tuwa na maging bahagi ng makabaluhang programang ito, lalo na't si Pastor Apollo ang naging inspirasyon sa pagpapabuti ng kalikasan at ng ating lipunan. Napakaganda po itong ginawa natin na activity ngayon sa pagtatanim ng puno. Kasi taon-taon naman po natin itong ginagawa para mapanatili po natin at mapangalagaan ang ating kalikasan.
Para naman sa ilang kabataan na lumaki sa ilalim ng pangangalaga ni Pastor Apollo, labis silang nagpapasalamat dahil sa kabila ng mga hamong hinarap niya sa kamay ng mga otoridad, nananatiling sa puso niya ang pagtulong sa kapwa, pagsuporta sa komunidad at pagpapalaganap ng kaunlaran sa bayan. Grateful and thankful ako kay Pastor kasi growing up in the kingdom, yan ang number one tinuro sa amin ni Pastor. Hindi lang sa kalinisan, kundi magmahal sa sarili nating bansa, sa pangunguna at saka sa pakikisama sa mga advokasya ni Pastor, sa paglilinis, ang pagtatanim ng mga punong kahoy. Very grateful po and thankful to especially to Pastor po. Kasi this is not my first time. Actually, since young people pa po ako, Pastor taught us talaga na paano magtanim at saka yung mahalin yung Mother Nature talaga natin. Kasi in the future generation po, yun yung magiging makatulong po sa atin, especially po kapag may mga kalamidad. Para naman kay Professor Malu Tequia, isang kilalang political strategist, malaki ang kanyang paghanga sa atikain ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa pangangalaga ng kalikasan at pagtuturo sa mga kabataan ng kahalagahan ng pakikilahok sa mga programang tulad ng pagtatanim ng puno at paglilinis ng kapaligiran para sa kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Kaya natutuwa ako dito sa ginagawa ninyo, yung 131 Nation, at nagpapakita rin ng values na kailangan ang susunod na salinlahi ay marunong magmahal sa kalikasan, marunong mag-volunteer sa mga ganitong effort na kalimitan talagang pagod ka. Pero imaginein mo yung mga youth today na nakaplan ka for tomorrow. Malaking lesson yun learned. At malaking lesson na makita nyo ang ganda ng Sierra Madre kung kayo nakapunta doon. Sa kabuuan, mahigit kumulang 2,000 na Nara seedlings ang itinanim sa paanan ng Pantabangan Dam. Layon nitong mapanumbalik ang mga nasirang bahagi ng Sierra Madre, isang simbolo ng lakas, katatagan at pagmamahal sa bayan. Simula pa noong 2005, nang pinangunahan ng Sunshine Philippines Movement ang mga tree planting activities, patuloy ang kanilang mga hakbang sa Sierra Madre upang pangalagaan ang likas na yaman ng bansa. Ang programang ito ay nagpapakita ng dedikasyon na ibalik ang kagandahan ng kalikasan para sa mga Pilipino, lalo na sa mga taga-Luzon, at upang mamitigate ang lakas ng mga bagyo mula sa Pasipiko. Ang programa ng Sunshine Philippines Movement ay nagpapatuloy sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula sa pagtatanim ng mga punong kahoy hanggang sa paglilinis ng mga estero, ilog at karagatan. Isang hakbang na higit pa sa ordinaryo, kundi isang mahalagang gawain upang maibalik ang ganda ng kalikasan at kapaligiran. Dahil nakita ko dito na every time na may baha, wala sumasangga. Every time na may bagyo, walang bumubunggo. Itong advocacy ito na nakikita natin ngayon, yung kalbo ng kapaligiran, napakalaking tulong ng nangyayari ngayon na kapag ka itong mga to, ang makikinabang nito, yung future, yung susunod na henerasyon. Kasi yung mga nakikita natin mga halaman ngayon, ito yung mga tinanim ng mga sinauna. Pero ngayon, tayo nakikinabang. So itong advocacy ni Pastor Apollo Quiboloy, ito yung pakikinabangan ng mga susunod pang mga henerasyon. So here we go now, slowly open up your eyes. Let me be your guide. Stepping stones together. Do you see it now? You're still a child. 131 Nation! 131 Nation! 131 Nation! 131 Nation! Save Sierra Madre! Agad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Nag-ulat Paul Montibon, SMNI News.